May 16 na petisyon para sa dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment. Sa gitna po ito ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng mahal na mga produktong petrolyo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Pagmahal ng bigas at iba pang pagkain na sinabayan ng dagdag singil sa kuryente sa gitna ng mahal pa ring presyo ng langis. Sabay-sabay ang dagdag gastos kaya kailangang maghigpit ng sinturon ng mga minimum wage earner gaya ni Joe. Matagal na raw siyang naglalakad papasok sa trabaho para makatipid at nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis, uling na ang panluto nila sa bahay. Yung hirap ng kalagayan ng ngayon Kaga una-una sa mga bilihin. Tapos panggastos araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Dagdag sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Rica. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. July 18, 2025, ipinatupad ng 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa at 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Pag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And 60 days before the issuance of the wage order, meron ho yung review. Ayon sa DOLE, may 16 na petisyon para sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Meron hong bago 1,200. Meron pong mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase dulot ho ng Middle East tension o war. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa Mina Platts, Singapore sa nakalipas sa 3 araw, posibleng mahigit 4 na piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Mahigit 3 piso naman sa gasolina. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pumalo sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin para sa Abril. Bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, bigas, isda at karne, nakadagdag ang dagdag singil sa kuryente at paghina ng piso. Ngayong linggo, 2 sunod na araw nagtala ng record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Bagamat nakabawi ang pisok ng magsara ang palitan sa mahigit 61 pesos and 48 centavos. Patuloy raw na minomonitor ng BSP ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Sa kabila ng idineklarang extended ceasefire ni US President Donald Trump, pansamantalang umakyat sa mahigit $126 per barrel ang presyo ng langis sa world market batay sa global benchmark na Brent crude. Yan ang pinakamataas nitong level sa nakaraang 4 na taon. Sa gitna yan ng mga ulat na may briefing si Trump tungkol sa mga plano umano para sa posibleng military strike sa Iran. Ngayong di pa rin magkasundo ang dalawang bansa sa isyu ng nuclear program ng Iran. Wala pang komento rito ang White House. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Tumatawid ang babaeng yan sa kalsada sa Banisilan, Cotabato nang dumating ang isang motorsiklong mabilis ang takbo. Nakita ng babae na tila natuliro at hindi nakatakbo hanggang mabundol siya. Parehong tumilapon ang babae at ang rider. Agad silang tinulungan ng mga residente sa lugar. Nagpapagaling na sila ngayon dahil sa mga pasa at sugat. Pareho silang wala pang pahayag. Pasintabi po dito sa susunod na balita. Wala ng buhay at palutang-lutang sa estero ng matagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa Binondo, Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kawawa naman to kung sino mang magulang nito. Uy! Mataba ko naman. Pusod. Kompleto. Tito, oh. Bagong panganak.
Natagpo ang patay at palutang-lutang sa Estero de San Lazaro, Barangay 295, Binondo, Maynila, ang isang bagong silang na sanggol na lalaki nitong Martes ng umaga. Nakita raw ng ilang naglilinis ng ilog ang sanggol. Buo na po kasi may may tenga, may kamay, may paa, may ulo. Bago pa lang siya yung kinuha po namin. Ayon sa Barangay 295, hindi pa malinaw kung sino ang nagtapon sa sanggol. Ni-review na rin daw nila mga CCTV camera at wala naman silang nakita na nagtapon sa estero. Kaya posibleng inanod lang daw ang bangkay mula sa ibang barangay papunta sa kanila. Baka sa Ricto kasi papunta rito ang agos ng tubig. Dito sa bahaging ito ng Recto Avenue sa Barangay 294, pinaniniwalang itinapon ng sanggol sa estero at inanod papunta sa kabilang barangay. Pero ayon sa ilang residente rito, wala silang ideya sa nangyari. Sinubukan naman i-review ang CCTV ng Barangay 294 pero wala rin nakitang nagtapon doon. Kasi po, meron po kaming floater ng basura. So kung meron po magtapon ng fetus or mahaharang naman po siya. Makita po talaga ng aming mga barangay officials. 24 hours na po kaming may CCTV rito. So anything na makatulong po sa pag-solve ng case po, open po ang barangay 294. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District. Hinihikayat din ng mga otoridad ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyon kung sino ang nagtapon sa sanggol at kung sino ang mga magulang ng bata na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Nagwagi ng iba't ibang parangal ang Kapuso Network personalities at Sparkle Star sa 7th Village People Choice Awards. Narito ang latest. GMA 7 Kapuso Pride shines bright sa 7th Village People Choice Awards. Wagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Ang parangal tinanggap ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakakuha naman ng People of the Year Award. Nagpapasalamat ako sa 7th VP Choice Awards para sa karangalang ito. Tamang-tama, 7th year nila. So, GMA 7 Station of the Year. Thank you very much. Sa pagbabalita, kinilalang News Anchor of the Year si 24 Oras Anchor Vicky Morales. News Reporter of the Year si EJ Gomez. Sparkling as ever din ang Sparkle GMA Artist Center na kinilalang Artists Powerhouse Agency of the Year na tinanggap ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. TV Supporting of the Year si Marco Masa para sa Akusada. TV Supporting Actress of the Year ang kanyang kapwa PBB Collab 2.0 ex-housemate at Akusada co-star Ashley Sarmiento. Nakuha naman ni AZ Martinez ang New TV Female Personality Award at People Sexiest of the Year second place sa Female Adult category. It's a big responsibility to be looked up by people and actually see you as a personality. I'm very grateful for everyone who made this possible. People Sexiest of the Year second place din sa Male Adult category si Dustin Yu. Na itinanghal ding Supporting Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Nakakuha rin ng parangal bilang Fandom of the Year ng Dustbia ng fandom ni Dustin Yu at Bianca De Vera. Si Mika Salamanca ang Viral TikTok Video of the Year para sa kanyang viral Sino Nga Ba Siya video. People Face of the Year first place female teen category si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Sobrang nakakatuwa po at syempre na-appreciate ko po lahat ng nag-vote sa akin, lahat po ng nagmamahal sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. People Face of the Year first place male teen si Heath Hornales. People Face of the Year first place male adult si Will Ashley. At People Face of the Year second place sa male teen si Mad Ramos. VP Cover of the Year si Kelvin Miranda, habang VP Spotlight of the Year si Kayla Davis. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na payagan silang iapila ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Kaugnay po yan sa pag-confirm ng charges laban sa dating Pangulo.
Paliwanag ng Defense Counsel ni Duterte, nagkamali ang mga hukom sa pre-trial chamber na i-adopt ang mga anilay hindi katanggap-tanggap na paraan sa pagbuo ng mga akusasyon. Hindi rin daw malinaw ang saklaw nito. Bigurin anila ang mga hukom na magbigay ng makatwiran na basihan ng ebidensya para kumpirmahin ang charges laban kay Duterte. Kung hindi papayagan ang kampo ng dating Pangulo, posible raw matuloy ang paglilitis na kulang at walang malinaw na basihan. Sa May 27, itinakda ng ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference kung saan kabilang sa mga pag-uusapan doon ang petsa ng paglilitis, mga mosyon na kailangang desisyonan, pati ang paglalabas ng mga ebidensya at pagtukoy sa dami ng mga tetestigo. May hanggang May 15 ang prosecution at defense teams para maghain ng submissions kaugnay rito. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang mekaniko matapos pagbabarilin sa isang motor shop o talyer sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nakunan sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sa lugar pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ilang beses nilang pinaputokan ang mga nasa talyer at agad ding tumakas. Bukod sa isang nasawi, sugatan ang 3 iba pa. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang 2 habang nakalabas na ang isa sa kanila. Base sa investigasyon, 14 na basyo ng bala ang nakita sa crime scene. Isa sa ilalim ang mga ito sa ballistic examination. Ayon sa pulisya, tukoy na ang mga suspect pero tinutugis pa. Oras na makatanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, magko-convene daw agad ang Senado bilang impeachment court. Para kay Senate President Tito Soto, ang forthwith ay nangangahulugang the next day o kasunod na araw ng transmittal sa kanila ng impeachment articles. Nag-caucus o pulong na kahapon ang ilang senador para paghandaan ang posibleng paglilitis laban sa bise. Sa ngayon, nasa House Justice Committee pa ang mga reklamo laban kay Duterte na nakitaan nila ng probable cause itong Miyerkules. Bumubuo sila ng committee report na nakatakdang aprubahan ng komite sa pagdinig nila sa Lunes, May 4. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro, rekomendasyon niyang sa May 11 pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang committee report at articles of impeachment para bigyan ng oras ang mga mambabatas na basahin at pag-aralan iyon. Depende sa resulta ng botohan sa plenaryo kung kailan posibleng makakapag-transmit ng articles of impeachment sa Senado. Biyahing Pag-asa Island ang atin ito coalition para sa kanilang ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea para maghatid ng supply sa mga residente at mangingisda. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Rafi, sa kabila nga ng 10 oras na delay sa pag-alis sa Port of Manila, ay naasahan pa rin na darating itong MV Kapitan Felix Oca alas 5 bukas doon sa Pag-asa Island para sa 4th Civilian Mission to the West Philippine Sea. Samantala, simula pa kanina umaga ay binubuntutan na tayo ng isang Chinese Coast Guard vessel na nasa loob ng ating exclusive economic zone. West Philippine Sea! Sa ika-4 na civilian mission to the West Philippine Sea ng atin ito koalisyon, sa Pag-asa Island naman sila mamamahagi ng tulong sakay ng MV Kapitan Felix Oca na isang maritime training vessel. Kabilang sa mga ipamamahagi sa mga taga-Pag-asa Island ay ang mga pagkain, bigas at hygiene kits, pati na fuel supply para sa mga mangingisda. Sa pagdiriwang ng banal na misa sa deck ng barko, binasbasan ang mga ito. Nagkaroon din ng send-off ceremony para sa 127 participants ng misyon, kabilang na mga conveners, volunteers, ship crew at mga miyembro ng media. Simbolo ito ng minimithi nating pag-asa na makahanap tayo ng prinsipyadong pagkakaisa at pagkilos at umasa tayo dahil diyan babayaran ng Panginoon ang ating tagumpay. Dahil kasi hindi mapanganib dapat ang pagpunta sa Pag-asa Island. Ang pagpunta sa isang munisipyo na sakop at teritoryo ng ating bansa. Pero dahil sa pandarahas ng China, kinakailangan kong sabihin, ingat. Dahil may panganib. Pero alam natin na sa pusong matapang at puspos ng pag-asa, ang panganib ay nagagapi.
Samantala habang nasa 60 nautical miles away pa lang mula sa Mindoro at 90 nautical miles away mula sa Maynila ang aming barko, 7:20 AM kanina, namataan na ang Chinese Coast Guard vessel na ito. Rafi, matatandang itong CCG Vessel 3103 ay ang gumamit ng long-range acoustic device sa Philippine Coast Guard sa BRP Cabra noong January 2025. Ang device na ito na ginamit nila noon ay may kapasidad na gumawa ng high decibel sound na maaring magdulot ng pagkasira ng pangdinig. Samantala, kami ay nasa 110 nautical miles west of Mindoro na o 148 nautical miles from Manila. Rafi? Maraming salamat at ingat, Von Aquino. Nagpaabot ng kanilang pagbati sa mga manggagawang Pilipino sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ngayon pong ginugunita ang Labor Day. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ng Pangulo ang mga manggagawang Pilipino na nagtataguyod daw sa ating Republika. Higit pa raw sa paggunita ang araw na ito, kundi pagpapatibay ng pangako ng administrasyon at pribadong sektor sa pagbuo ng bansang pinahahalagahan ang sipag at oportunidad. Gayon din ang pagtatanggol ng dangal ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na trabaho, mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa at mas malawak na mga landas tungo sa tagumpay para sa lahat. Tinawag naman ng bise na tunay na lakas ng ekonomiya ang mga manggagawang Pilipino. Anya, patuloy na umuusad ang ating bansa sa kabila ng mga hamon dahil sa kanilang sipag, tiyaga at dedikasyon. Ang mga manggagawang Pilipino rin daw ang haligi ng ating pag-unlad at pag-asa ng bayan. Patuloy ang dominance ng GMA Network sa digital space. Nitong March, umakyat sa number 24 ang Kapuso Network sa Media and Entertainment category ng Tubular Leadership Worldwide Ranking mula sa number 26 noong February. GMA Network pa rin ang nangungunang media company sa buong Southeast Asia sa naturang kategorya. Nakakuha ang Kapuso online contents ng total of over 6.6 billion views nitong March mula sa Facebook, TikTok, YouTube at Instagram. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nasaan na nga ba si Saldico na hinahanap dahil sa pagkakasangkot umano sa questionableng flood control project? Sabi po ng ating Department of Foreign Affairs, nasa Paris, France si Ko ayon daw sa isang reliable diplomatic source. Balitang hatid ni JP Soriano. Matapos sabihin ng Malacanang na nasa Paris, France si Saldico at nag-a-apply ng asylum, sabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, wala pang official sightings o hindi pa raw pisikal na nakikita sa France si Ko. Wala pa rin daw silang opisyal na impormasyon kung saan siya roon posibleng nanunuluyan. Ang tiyak lang daw, mula sa isang reliable source, ang impormasyong nasa Paris nga ang dating mambabatas. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy is really looking intently on that. Kaugnay naman sa political asylum request ni Ko sa France, hindi rin makapagbigay ng detalye ang DFA dahil itinuturing daw na sensitibong issue ang asylum sa batas sa Europa. Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law on how to go about in. Muling nilinaw ni Lazaro na kinansela na nila ang diplomatic passport ni Ko noong December 2025 matapos ang court order sa Sandigan Bayan at expired na ang regular Philippine passport niya noon pang 2022. Ayon naman sa Malacanang, kinumpirma na isang Czech official na totoong nahuli at na-detain sa kanilang bansa si dating Congressman Saldico. Sinabi raw ito ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic na si Eva Tenzin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong nitong Miyerkules. Bagaman matipid ang paliwanag ni Tenzin dahil sa sinusunod nilang international, European at national laws, tiniyak naman daw niyang makikipagtulungan sila sa Pilipinas. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil
sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic, pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Sa pulong naman kay French Ambassador Marie Fontanelle, tinanong daw ng Pangulo kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero sinabi ni French Ambassador na hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon. Naiintindihan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang respetuhin ang kanilang batas. Gayunman, hiningi niya ang kooperasyon ng France at iginiit na dapat maibalik sa Pilipinas si Zaldico para mapanagot sa batas. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News.